Sa ABS ako, sikat na sikat akong modelo, ta's bigla akong nabuntis. Ta's wala akong ipon, wala akong pera, na parang, papaano ko 'to gagawin? Wilma Dussin is a fearless Filipina model turned actress turned entrepreneur whose life journey, from being bullied for her looks to losing everything at the peak of her career to rebuilding her life and thriving with her own restaurant. Utang kami dito, minsan nangungutang ako sa tindahan at dahil alam mong mahaba pa yung listahan namin, sisimangutang ka nung nagbebenta, dadabugan ka, so parang May trauma ka. may trauma ako. That is not the problem. What happens next will shock you. Kakabukas pa lang namin na pumutok ang Taal January, nag-pandemic. March 2020. March 2020, March 15 sinara na. Watch why Wilma is a woman who embodies grit, humility, and unshakable perseverance. 70th birthday niya, nag-down na siya, bumili na kami ng gamit. Sarado. Wala. Nabili na ho namin kasi 15 is Saturday, Sunday yung birthday mo eh. Oo nga, oo nga. Paano to? Mapapanis lahat tong mga stocks natin. Paano to? Ano ginawa mo? Ang ginawa namin, Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam. Pera at buhay, ito ang tunay na usapan. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth. Mga kaipunaryo, hindi po lahat ng kwento ng tagumpay ay nagsisimula sa saya. Ang iba punong-puno po ng luha, gutom, pagkatalo, muling pagkabangon. Ang bisita natin ngayon mula sa spotlight ng showbiz naman sa matinding pagsubok sa buhay at ngayon may sarili ng restaurant. Grabe na mismo ay napapanood sa Netflix. Grabe na feature sa Netflix. Ang buhay niya ay isang parang mainit na sabaw na pinaghalong-halong pait, alat, tamis at tagumpay. Mga kapera at syempre kabuhay, today let us welcome the woman behind the viral and critically acclaimed Wilma Dussin! grabe. Diba? Ang saya. Congrats, Wilma. Nagbunga ang lahat. Alam mo, talagang sobra ako talagang natuwa. Actually, minsan naiyak sa kwento ng iyong buhay True. at na-inspire talaga ako. Oh. Sige, let's go back sa simula pa lang because alam mo, in every breakthrough, may breakdown. Yes. Maraming breakdown. Oo. Balikan natin yung pagkabata mo. Ano yung mga karanasan na hindi mo makalimutan nung nagsimula? Growing up, of course, unang-una dahil sa Cavite ako, yung kulay, yung feature mo yung itsura mo pa lang, dun pa lang may problema na ako eh. So, nung bata ko, growing up, naalala ko, as I remember, binubuli talaga ako. Sabi ko nga hindi pa uso yung salitang bully, ako na-bully na. Because they will call you names. Alam mo na, ikaw nagpauso ng word na bully. Yes. Parang ako yon. Parang lahat, of course, tutuksohin ka nila. Kasi kakaiba yung itsura mo eh. Payat ka, ang itim-itim mo. So para sa, kumbaga, nung mga panahon na yon, hindi, yung standard ng beauty, hindi ka kasali at all. Kasi batang babae ka. So minsan masakit, tutuksohin ka ng mga grupo ng mga kalalakihan, iiyak ka, tas mahirap. Pero yun nga iniisip ko back then, hindi ko naramdaman yung hirap. Kasi siguro nga, surrounded ako ng family, big family eh. Yung nag-ampon sa akin, malaking pamilya sila. Si ampon ka? Yes. Lumaki ako sa foster parents. Kumbaga, nung baby ako, yung nanay ko, heydays niya, of course. When you say heyday, siguro drugs, sex, rock and roll siya nung mga panahon na yon. Wala siyang capability to take good care of me. So, ang ginawa is binigay ako sa distant relative. Yun, doon ako lumaki. Doon sa malaking pamilya na yun. Ang hirap namin, I grew up with my 11 titos. Ngayon, kung titignan mo yung countdown ng family namin, nasa 200 plus kami. Ganun kalaki yung family. Wow. Mga magpipinsan, mga tiyungin. Masaya. Tapos, pag hihingi ka ng extra ulam, ang una sasabihin kagad ng lola ko, ay, tama na, sobra-sobra na. So the whole time nung namalaki ka, feeling mo sobra nga. Kasi nung laging sinasabi, yung pala, hindi ka pa pwedeng kumuha kasi makukulangan yung iba. Kaya tama ka na, sobra na yung sayo. Tama. So ganun yung, mindset. Anong pakiramdam ng isang Wilma Dussin nung ikaw ay, siyempre, nabubuli? Anong pakiramdam? Ay, umiiyak talaga. Umiiyak ako.
Siyempre nagdadalaga ka, growing up, usong-usong sa gala, 'di ba? Mga pag May 1, yung mga Floras de Mayo, ay naiyak ako. Hindi ako kinukuha. Siyempre gusto mo rin yung magga-gown-gown ka, tapos maglalakad ka, hindi ako kinukuha. Naalala ko kasama ako ng lola ko kasi naiyak ako, gusto Pero ko talaga. matangkad ka, di ba? Matangkad ka na talaga. Pero siyempre noon, payat na payat ka eh. It happens during the 80s. And nung 80s, ang idea ng magsasagala, dapat mestiza, Tama. maputi, straight ang buhok. Eh, hindi nga ako yun. Kulot na buhok mo. Baligtad na yun. Bakit ka masasagala? So parang dati may nagbiro, o sige, kasama ka namin sa sagala. Pero ikaw si Infanta Judith. Si Infanta Judith, siya yung santo na nakatakip ng black. May hawak siya ng kulo, pagod na kulo. At saka Chris, so, bakit naman ganun yung ako? Grabe naman. Oo, so talagang naiyak ako. And then pag Valentine's Day, syempre nung high school ka, walang naligaw sa akin. Ang lungkot. Kaya ngayon, pag nagre-reunion, lagi ako pinapayagan ng asawa ko. Kasi daw, wala naman daw ako naging jowa nung bata ako. So wala akong babalikang memories. Grabe. Ano naman yung pinakamasakit na pinagdaanan mo na nagmarka sa puso? Of course, na nabuntis ako, mahirap yun. Sa height ng career ko yun si Wilma Dasset na ako. I was 27 back then. Ito yung sikat na sikat akong artista. Sa ABS ako, sikat na sikat akong modelo. So, bigla akong nabuntis. Tapos wala akong ipon, wala akong pera. Na parang, paano ko ito gagawin? Okay lang naman sana kung nabuntis ako, nandun yung tatay. Eh wala. Nung sinabi kong buntis ako, na-disconnect na yung linya. Ay! Oo, mga 22 years nang disconnected. Grabe. Oo. So ako parang okay. Sabi ng tatay ko, ang responsibilidad, hinaharap at tinatayuan. Yun ang sinabi niya sa akin Kung paano mo malalakihin ang anak mo mag-isa, gawin mo yan. At naniniwala ako, kaya mo yan. I work even harder. Kasi may anak ako So, during that time, wala kang ipon. Wala. Wala talaga. Ano yung nangyari? Di ba kumikita ka na? Ang lakas kong kumita. Siyempre, yun Yun yung mga realization mo dahil feeling mo indispensable ka, sikat na sikat ka. Lagi kang may katwiran, hindi, may next paycheck ako. Ay, hindi, may susunod akong racket. Ay, hindi, may hosting ako. So ngayon, dahil breadwinner ako, ibinigay ko ng ibinigay lahat. Hindi ako nagdama. So, during that time, anong taon yun? Anong taon nun? 2002, nung nabuntis ako So nag-start ako ng 1995. So from 1995, lahat ng mga kinita ko, I help. Mahilig na talaga ako magpaaral. Kasi parang sa akin, kasi kulang ako ng edukasyon So ngayon, akala ko, yung kita ko, forever na yung ganun. Hindi na yun magbabago. So tumutulong ako, ang nanay ko hindi madamot, bigay ng bigay, ng bigay ng bigay, hanggang sa, buntis ako, paano ako magiging artista? Walang kukuha sa akin. Paano? So tumigil yung mundo ko. Yeah. Parang paano ko gagawin to? May anak buntis ako, manganganak ako. Paano? So yung kaibigan ko, mahilig ako rumakit. Kinuha niya ako, sabi ko, sige, kahit PA muna ako sa production staff mo. Sa production company niya, nag-PA ako kay Larry Asistin. Sa Sir George Salon. PA ako doon, nag-PR talaga ako. Habang buntis ako. So nag-ipon ako, doon ko natutunan na, hindi ka pala pwedeng, pag artista ka, hindi ka pa pwedeng umasa ng pagiging artista mo lang. Yun yung start ng sandali. Hindi ka pa pwedeng umasa ng artista lang. Kasi pag wala kang project, wala kang income. Paano kayo kakain? Breadwinner nga ako ng family. So, hindi, Azor. Racket ako ng racket. And God is good. Lagi ako may trabaho. Lagi akong may racket. Lahat ng racket. Gagawin ko yan. Hosting ng barangayan yan. Kahit pagkasulok-sulok ng Pilipinas yan at may kita ako, gagawin ko yan. Yun nga parati ko sinasabi, hindi nyo kailangang pagdaanan itong mga pagkakamali na ito para malaman mo itong pagkakamali. Kaya pag tayo kumikita, kaya nga tayo mga kaiponaryo, dapat nagtatabi tayo ng emergency fund. Oh yes. Actually, dapat lagi kang nagtatabi. Hindi lang emergency, itabi mo. Magtabi. Doon ako natutong maghawak ng pera, ng finances. Ay, hindi pa pwede ito, may anak ako. So pag may kita ako noon, di ba sasabihin na 10%, 20%, hindi, 50% na. Kung ano lang matitira dito, dito lang tayo. Wow. Dito lang tayo kasi naisip ka, may nanay at tatay ako magkakasakit. Panibagong problema na naman yon. Mas takot na takot akong manguta. Oh. Yung alam mo yung Tapos, pag wala siyang pambayad,
tinuturuan niya ako magsinungaling para sabihin ko dun sa maniningil, di ba pagbata ka? Ay, hindi, sabi niya wala siya. Oo. Yung alam mo yung nagsisinungaling ka na alam mo na, utang kami dito, minsan nangungutang ako sa tindahan at dahil alam mong mahaba pa yung listahan namin, sisimangutang ka nung nagbebenta, dadabugan ka, so parang May trauma ka. may trauma ako. Kaya hanggang ngayon talaga naku, ayoko ng utang kaya ako naging kuripot. Kuripot. Proud ako dun. Actually, naging magandang ano yan eh, di ba? Leksyon. So natuto ka na mag-ipon, natuto ka na umiwas sa masamang utang. Oh yes, oh yes. Kasi imagine mo yung mga 20% 'pag 'di ba may kapital tapos 'pag wala kang pambayad sa kapital yung tubo. Kakatubo mo, 'pag sinuma total mo, kalahati na sana ang nabayad mo. Oo. Pero hindi yung kapital buo pa din. Totoo. Kaya no to utang. So nung nagtatrabaho ka na as a PA, gaano kalaki ang adjustment ng sweldo? Ayun naman yun. So from this big, dahil artista ka at sikat na sikat ka, from 80 to 100,000, naging yung source of income ko is naging 20 to 30,000 na. So ang laki ng nakat. Ang bills, no, back then nagrerenta kami. Ang nanay at tatay ko tsaka kapatid ko na sa akin. Alam mo yung talagang itinuon mo yung pagiging breadwinner mo na parang kinakailangan pag kumita ka, itulong mo lahat sa pamilya mo. Nagkaroon ako ng ganong mindset. Kasi akala ko ganoon. Pero tama ba yan o mali? Hindi eh. I mean, okay. Dahil nung nawalan ako, yung lahat ng tinutulungan ko nawala din. So yun yung mga ano mo, yun yung mga eye-opener mo na pag wala ka pala talaga, wala. So, ano yung pinakamahirap naman na parte ng ano, siyempre, lahat nakikita, maganda yung limelight, kilala ka, sikat ka, 'di ba? Kasama yung mga sikat na artista, pero may mapait na ano, hindi mo makakalimutan. Sa showbiz, Oo. alam mo nung nandun ako, nawalan ako ng values. Kasi eto na yung time ko na, okay, mami, daddy, dyan muna kayo sa Cavite ha. So lumipat ako ng Manila. Nakita ko yung mundo. Nawalan ako ng values. Okay lang yan kahit ano yan. Sex, drugs, rock and roll. Supermodel ka, libre lahat yan. Inuman, party. Nawalan ako ng values, nawalan ako ng faith. Parang feeling ko, ako to. Ako lang to. Kaya parang feeling ko, nung nabuntis ako, tignan ko nga. Siguro feeling ko, tinapik ako ni Lord eh. Ang taas mo ha, eto ka ngayon, flat. Face flat on the ground. Tanggal ang ano ko. Tanggal ang pakpak ko. Totoo yun. Pag ang taas-taas mo, wala kang ibang pupuntahan. Either you stay there or you go down. Bumagsak ako. Balik ako sa nanay. Balik ako sa probinsya na. Binalikan ko ulit yung dating hindi pwede. Siyempre, pag nagkaka-attitude ka nagigisuplada ka, of course. Nagigisuplada ka, yung ugali mo, nahahawa ka doon sa mga kasama mo. Either good or bad, mahahawa ka kasi yun ang community mo So yun yung nangyari. At tiklop ang tuhod ko, dasal ako ulit. Wow. Yun talaga, hindi. Dasal ako. Hindi ko pa pwedeng alisin kung sino ako. Hindi ko pa pwedeng baguhin kung sino ako dahil naging somebody ako. Dahil sumikat ako. Hindi pala pwede yun. Hindi pala pwede na, sabi ni Lord, hindi pa pwedeng pag ang taas-taas mo magbabago yung ugali mo. Hindi yun pwede. Balik ako ulit. Paano mo nare-realize itong mga to? It happened Ito kasi yung naging buhay ko At ito rin yung ginawa ko. Kaya pag ini-interview ako to, lagi akong honest na hindi Ang unang-unang step ng pagbabago is forgiving yourself first. Forgive others, forgive yourself. So nung nangyari yon, yung opportunity din, yung puso mo rin bukas, makaka-attract ka din ng mga taong marunong din magpatawad ng sarili. Kaya after the 2 pregnancy, na-meet ko si Otit, si Bebe Love. Oo. Nagsama kami for 18 years. So bakit kami nag-umpisa? Pre-pandemic. Ganyan talaga. Yung Diyos, ide-direct ka niya sa buhay na gusto mo. Pero kailangan mo talagang pagdaanan to Pre-pandemic of 2019 September, nagbukas kami ng tapsihan. Saan? Sa General Trias. Maliit lang. Karinderya lang talaga. Sandali lang. Magkano puhunan? Nung panahon na yon, nangutang kami ng 50,000 pesos para makabili kami ng plato at makapag-start up kami ng iluluto namin.
Kanino ka nangutang? Sa Tito Marlon ko, sa tiyuhin ni Bebelab. Okay. Pinautang niya kami ng alam mo yung magaang yung pagpapautang sa'yo? Oo. Kailangan natin 'to. Gusto niyang tumulong. Gusto niya kaming tulungan at hindi siya nag-doubt, "Sige papairamin ko." Kami yun. So dun kami nag-start kasi dati ang binibili lang ng asawa ko 5 pirasong manok lang, eh. Kasi yung 2 gagawin niyang inasal para maging 8 pieces and then yung 3 kung may mag-o-order sa'min ng tapsilog, whole chicken. So yun siya, kaya kami chicks kasi we specialize chicken, fried and grilled. Okay. So ganun kami nag-start, araw-araw kami. So kami parang, oops, nakabenta tayo. Halimbawa, for the day meron kaming kita na 1,500 o yung 500 itabi na natin. Wow. So yung 1,000 ito gagamitin natin, ha. So dahil nag-uumpisa kami, maliit lang, pati yung mga trabahador namin, yung mga tropa lang ng anak ko, "O bibigyan kitang 350, dito ka muna, o ikaw muna tagahugas." Pre-pandemic yun, eh. Kasi ang customer namin yung mga nagsusumba ng gabi. 'Di ba 'pag nagsusumba madali silang magutom? O yan, sila yung customer namin. So hanggang sa napapansin namin, ay dumadami sila, dumadami na. And nag-ano, next year, March, January pumutok ang 2020. Ay, oo, yung ano, yung Taal. Pumutok ang Taal January. Oo. Kakabukas pa lang namin nun, pumutok na ang Taal, apektado na kami sa Cavite, nag-pandemic. March 2020. March 2020. March 15 sinara na. Bakit kami napapikit? Kasi nung time na yon merong magba-birthday sa amin na 70th birthday niya, nag-down na siya, bumili na kami ng gamit. Sarado. Paano ang pagkain, paano ang birthday? Si ate na nag-birthday, in fairness sa kanya, hindi niya kinuha agad yung money niya. Kasi sabi namin, Parang may susoli, eh. Wala. nabili na ho namin kasi 15 is Saturday, Sunday yung birthday mo, Oo eh. nga, oo nga. Papaano 'to? So ang ginawa namin at saka konti pa lang yung mga freezer namin. Mapapanis lahat 'tong mga stocks natin. Paano 'to? Ano ginawa mo? Ang ginawa namin, kaysa mapanis, dahil nag-lockdown, ni-repack namin lahat. Pinamigay namin sa frontliner. Yung mga nagbabantay, binigay na namin. Hindi na, lugi na tayo. Bigay na natin 'to. Hanggang sa pinamigay namin sa mga frontliners, nag-iwan lang kami na para may pangkain kaming pamilya. And then nauso na yung mga QQ, so nagbubukas kami, wala kaming empleyado. Kaming 4 na anak ko, kaming mag-asawa. Yun lang kami. Yung kanya-kanya kaming trabaho. Siyempre ako, dispatcher, tsaka taga-picture. Pag meron, ay hello, salamat sa pag-order. Chururut, deliver kami ng deliver. Tapos doon ko ginamit yung pagiging artista ko. Magugutom na again, 4 na 'tong anak ko, mas lalong responsible parent na ako nito, Diyos me. Sa dami ng pinagdaanan ko para maging 4 sila, sandali lang, mas mahirap 'to. 'Pag may opportunity, grab ako. Hindi ako magaling, pero papatunayan ko sa'yo again, marunong kami maghanap buhay. So siya talaga pinilit niya kami. Akong bahala, mag-i-invest ako sa'yo. Dati akala ko, 'pag nag-invest, utang yon. Ang luha ko, ayoko magkakautang ako, ayoko talagang tanggapin yung investment niya. Kasi ang isip ko nga, utang 'to, eh, papaano ko mababayaran 'to? Eh, ayoko nga nito. Oo. Ito lang FYI, no? Kasi again, ulitin ko kung bakit reaction ni Wilma ganito kasi nga may trauma siya sa utang at ayaw niya talaga magkautang. Pero iba po ang investment sa utang. Yes. Ipaliwanag mo anong na-realize mo. So ngayon siya, pinaliwanag niya sa'kin kasi businessman siya, eh. Wala kang utang sa'kin. Tataya ako sa'yo kasi sinasabi niya sa'kin, nakikita ko ang potensyal. Kung nandito ka, pwede. Pero kung lalabas ka dito, pupunta ka sa isang lugar na maraming tao, mas lalakas ka. Mas dadami yung income mo. So again, income yung ginamit na term, eh. Mas lalaki yung kita mo. Lalaki yung kita ko. Mapapaaral ko ang mga anak ko, yung kaagad yung ano ko. Pinaliwanag niya sa'kin, wala akong utang. Kung malugi tayo, gano'n talaga. Kasi namuhunan ako sa'yo, eh. Ngayon, kung swerte tayo, swerte ko din. So, ang laking halaga. Ayokong mapahiya at ang higit sa lahat, ano ko 'to, pride ko 'to, eh. Masira na ako nabubuntis ako lahat-lahat. Pero pagdating sa pera, ayokong masira. Kasi parang laging sinasabi ng nanay ko, tatay ko sa'kin, 'pag nasira ka sa pera, mahirap na yung trust. Pangalan lang natin at apelyido mo lang ang meron ka, kayamanan mo yan, ingatan mo.
masira ka na sa lahat, wag sa pera. So kaya pinanghawakan talaga namin yung mag-asawa. At talagang again, repeat, no time. Work hard kami, madaling araw, gabi, 1 oras sa tulog, para mabuksan namin 'to, magawa namin 'to. Wow. Dun ako yun yung naging turn ng event ng buhay namin. So, kailan naumpisahan 'tong Naumpisahan 'to 2 years ago ng May 1, 2 years ago, 2023. oo. So, kailan pumick up 'to? After 6 months na nandito kami, pumick up kaagad siya. Kasi una, feeling ko kasi kami yung pinakamura. Karinderya nga ako eh. Hindi ako po pwedeng maningil ng mahal. Kasi iniisip ko, pag restaurant, dapat yung maganda yung mga furniture mo. Paano ako maniningil ng mahal kung ang furniture ko ay paleta? So, hindi pa pwede. At saka ang goal ko noon is makapagpakain ng maraming pamilya. Hindi namin ginol na kaya natin 'to tinayo kasi dapat kumita tayo, yumaman tayo dito. Ang goal lang is makapagpakain tayo ng pamilya at maayos ang ipapakain natin sa pamilya. I always tell and educate my team, you think like a customer. Ilagay mo ang sarili mo bilang isang kliyente. Oo. Anong pakiramdam mo? Ano yung gusto mo pangyaring? 'Di ba? Tama 'yan eh. Yes. Kaya pagka ganun ka mag-isip, in other words, mas magiging sulit ka. So, ngayon, on an average, how many people are coming in on a daily basis? Madami yan. Ano sila? Pag weekends, nagta-thousand sila. Wow! Nagta-thousand sila. Tapos yung mga customer ko, senior citizen. 20% less. Ang sakit sa dibdib. Wala kang kikitain masyado dun. Ang sakit. Pero, Oo. sila ang tagadala ng customer. Oo. Kasi pag yung nanay o yung lola sinabing, doon tayo sa Chicks ni Ote kakain, yung 15 pamilya, walang magagawa yun. Yung lola yung magbabayad eh. Bawi nyo ng... Pero yun nga, ito lang just to give you a perspective, pag ikaw ay nagpapatakbo ng restaurant, ang bilangan namin po ay foot traffic. At saka aside from the foot traffic na binibilang po namin, meron po kami tinatawag na average size basket. Ang ibig sabihin ng average size basket naman, more or less, alam mo na kung magkano ang gagastusin ng isang tao. Yes. Ang nakikita ko para sa ganitong setup ng mga restaurant na ito, ang average size basket nito sa 150 to 250 per person. So kayo na po magbilang. Kung magkano benta nila kada araw. Oo. At saka ganyan talaga yun eh. Ikaw, kagaya ko siguro, by nature, Oo. mahilig ako mag-entertain. Lagi ko sinasabi yon sa lahat ng interview ko. Kung ang negosyo nyo ay restaurant o service, magpakita kayo. Tama. Lagyan nyo ng mukha yung negosyo nyo. Kasi I think yun yung isa sa mga na-realize namin. Dahil si Chicks ni Otit may mukha eh. Ako nga yung Chicks eh. So pag nilalagyan mo ng mukha yung negosyo mo, pinakikita mo sa mga tao kung gaano mo siya kamahal at kung gaano rin kahalaga yung customer mo sa'yo, bumabalik at babalik sila because of your service. Tama. Yabi. Siguro, siyempre, ngayon, hindi ka na model, hindi ka na artista lang, pero isa ka na talagang full-fledged na negosyante. Hindi ko siya, Hindi, totoo yan. Alam mo, hindi biro tong ginawa mo. Hindi. Kasi pinagdaanan mo talaga eh. Ano siguro ang klaseng disiplina ang kailangan ng isang tao na gustong mag-umpisa ng negosyo? Pag mag-uumpisa ka ng negosyo, wag mo munang isipin yung kikitain. Ayusin mo muna yung negosyo mo. At like sinasabi, kung magluluto ka, ayusin mo na yung pagluluto mo para binabalik ka. And then, hindi dahil lumaki yung kita mo, lumaki din yung lifestyle mo. Hindi dahil nagkaroon ka ng sobra, ikaw, aabusuhin mo yung sobrang ibinigay sa'yo. Kung may sobra ka, again, I'll go back. Tumulong. Kasi mas lalong bumabalik. So yung mindset mo na hindi dahil nagkaroon ka, magbabago ka. Hindi. Kung dahil nagkaroon ka, mas lalo mong pagbutihan, mas lalo mong ibaba yung sarili mo. Para nang mas maintindihan mo lalo yung hirap ng kusinero mo. Kasi kailangan mo bumaba sa level nila eh. Hirap ng servidora mo. Dapat alam mo yon. Para ikaw din, alam mo rin kung paano mo sila payayamanin. Like sasabi, pag yumaman ako, hindi lang ako, lahat kami giginhawa. Lahat kami
makakaangat sa buhay. Hindi lang ako. Kasi kasama ko sila eh. Tama. Kung sino yung tumulong sa'yo, hilahin mo rin sila pataas. Sino ang isang sikat na tao na hindi tumalikod sa'yo nung walang-wala ka? Si Lucy. Talaga? Si Lucy Torres. Siya yung divine intervention ko yan eh. Kasi nung second pregnancy ko, honest ako dito, nung second pregnancy ko, gusto ko sana ipalagtat. Dahil meron kaming show. Tapos siya yung kasama ko, Sweet Life. So, ang feeling ko, baka tanggalin ako sa show. Kasi, single mother na naman ako, buntis na naman ako, wala na namang tatay. So, pumasok ako ng taping namin. Tahimik ako. Tapos tumingin lang siya sa akin. Sabi niya, ano problema mo? So, dinala niya ako sa restroom. Naka-light blue. Imagine mo yung restroom ng GMA na puting-puti. Naka-light blue lang siya. Sinabi ko sa kanya na, kasi buntis ako, baka tanggalin ako sa show. Sabi niya, no, Wilmalyn. Hindi ako papayag na tatanggalin ka sa show dahil nabuntis ka at wala yang tatay. Dapat yung batang yan, kasama natin, lumaki. Tinanggap niya ako ng walang question asked. During the pandemic, si Lucy rin lang yung taong magme-message. Wilmalyn, pahinging details. Papadala niya ako ng pera. Wow. Oo. Grabe, no? Oo. Tapos yung mga time na nag-struggle ako, of course, buntis ako, wala akong trabaho. Si Lucy at si Goma ang taong bibigyan ka ng isang box na gatas, isang box na Pampers. Sa mga kagaya kong single mother, ang laki-laking tulong nun. Kaya ako ganun din ako. Yung mga naranasan kong hirap, tapos may tumulong sa akin, ngayon na sobra ko, binabalik ko, alam ko yung pakiramdam ng wala. At alam ko rin yung pakiramdam ng may tumulong. So kaya ako ganun din, may kaibigan ako, ang bahala, anong gatas niyan? I mean, simple things, bigyan kita kasi alam ko yung pakiramdam niyan. So yun yung tao, kaya sa kanya rin ako lagi nakatingin. Siya nga, sobra-sobra eh, ang bait-bait niya eh, simpleng-simple siya, dasal din siya ng dasal. Sobrang humble niya, ang puti-puti niya. Sino ako? Sino ako para hindi ko siya gayahin? Yeah. So, sa kanya ako, lagi ko siyang tinitignan. Siya nga eh, oh. Nasa kanya na lahat. Tututuusin, pero napaka-humble. Hanggang ngayon. Kahit na mayor siya, hanggang ngayon. Isang tawag mo lang, te, paano ba yung gamot sa acid? Sasagot. Etong bilhin mo, Wilmalyn. Eto gawin mo, Wilmalyn. Kaya ganun ako. Siya tinitignan ko. Yeah, then why don't we take this opportunity na pasalamatan mo si Lucy? Si Lucy, I'm sure, saka si Goma, nanonood para. Yes. Yes. Ay nako ate, naiyak ako. Hindi mo lang alam kung gaano yung yung epekto nung pagkatao mo na kinainggitan ko. Nainggit ako sa pagkatao niya kasi parang, Mama Mary ka ba? After ba ni Mama Mary, ikaw na? May ganyan palang tao na oras ng kagipitan ng buhay mo, bibigyan ka ng pera ng wala lang. At I'm not talking about 5,000, 10,000 ha. Big amount of money nang wala lang. Tulong ko yan sa'yo, Wilmalyn. Ganon siya. Kagaya nung bumili ako ng kotse, wala ko, eto man lang, Wilmalyn, panggulong mo. May ganon siya. So, tinignan ko talaga siya. So, I wanted to thank Lucy Torres for being a good friend, being a sister, at saka for being a good person. Na kinainggitan ko, dahil sa'yo kaya siguro naging mababang tao rin ako. Kung hindi ko nakita na may ganitong klaseng tao, baka hindi ako ganito ngayon. Kung hindi ko nakita na may taong open yung puso to help dahil meron. Kapalit na walang kapalit. Nang walang kapalit, nang walang kahit ano. Siguro hindi ako ganito ngayon. And then nakita ko rin kung paano nagbago si Goma. Because Richard Gomez, ayad na naman, tawa siya. He is not, siya, 180 siya. Nakita ko kung si Richard Gomez nga nagbago eh. Umikot siya eh. Kilala natin si Goma. I mean, kahit si Goma din, talaga si Wilmalyn hindi sinungaling. Umikot din siya, nagbago siya. Nakita ko rin yung mga puso nila. Pag may puso ka, siguro mabe-bless ka talaga. Baka siguro pag hindi ka masyadong naghahangad ng sobra-sobra, ibe-bless ka. Nakita ko sa kanya yun. And I really wanted to thank her for showing me that kind of personality or that kind of person that I wanted to be. Yeah. Alam mo, Wilma, I think yung word na sinabi mo, kinainggitan mo, alam mo, hindi yung kinainggitan.
naging inspirasyon. Yan, nainggit ako, gusto kong maging siya. Oo. Grabe. Kaya Mayor Lucy, iba ka talaga. Ang bait. Oo, kasi Ang ganda pa. Oy, oo, hindi. Na-invite na ako several times sa Ormoc para Yes. magsalita sa mga teachers. Yes. So, nag-meet na kami. So, right now, eto, syempre naman, magpa-fast talk tayo, boy, abundas tayo. Yeah. Ito. Sex. Ay, sorry. Kala ko yun agad eh. Sige, umpisa na po natin. Love or money? I love. Negosyo or showbiz? Negosyo. Pinakamasarap na ulam dito sa, syempre, chicken ni Otit. Sa chicks ni Otit, crispy pata, my favorite. Gaano karaming beses umiyak habang nagluluto ng recipe na yun? Yan. Kung buo ako ng swimming pool, baka Olympic size 10 feet. Ganon karaming luha. Ilang beses ka na halos sa sumuko sa buhay? I'm a fighter. Ilang beses ka bumangon? I'm a fighter, I always stand up. Kung mabibigyan ka ng chance na makausap si Batang Wilma, ano sasabihin mo sa kanya? Maging matapang ka lang palagi. Wilma does it in one word. Beautiful. Grabe. Wilma, please, paano nila makukontak? Paano nila mapupuntahan mo ng restaurant mo? Okay? Sa Cavite at saka dito. Alam mo, napakadali lang ho ng buhay ngayon. I-waste nyo lang po. Chicks ni Otit, General Trias, at Chicks ni Otit, Tagaytay. Itik, C-H-I-C-K-N. Yes, chicks, as in chicken. Oo. Yeah. At syempre naman, yung social media account. Of course, makikita nyo ako sa Facebook, Dasent Wilma, and then sa aking Instagram, Dasent Wilma pa rin. Yun lang tayo, simple lang tayo. At tuwing linggo ho, nasa bahay lang ako. Wilma, maraming salamat. Sige, ko sana maraming mapulot ang iyong audience. Yeah. Sa pera at buhay, at hindi lang to tungkol sa kwento ng tagumpay. Ito rin ay kwento ng katapangan, pananampalataya, at syempre naman pagmamahal sa sarili. Diba? Alam mo, isa kang tunay na inspirasyon. I'm really so inspired. At syempre, isa kang tunay na talagang Wilma Dasent ng pag-asa. Yes, tatandaan mga kapatid, if you like this video, please mag-comment kayo and let's support si Wilma. Okay, please, pag gumawa kayong Tagaytay, make it a pit stop ka pa. Yes. At Chicks ni Otis. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Ang dami yung gusto mag-interview. Ikaw lang yung Salamat. kinausap ko. Maraming gusto mag-interview sa akin that time. Ayoko na lang. Kasi Naging emotional si Matet de Leon sa kanyang live selling matapos siyang mabash tanang kamamatay lang na kanyang ina na si Nora Honor. I follow you, I watch you, and then all of a sudden, na-bad trip ako. ay, Na-trigger ba't ka talaga. na bad trip sa akin? Hindi na-trigger Charis. ako sa habang nagla-live ka, may nag-comment na, bakit ka nalang nagbebenta ngayon, bla bla bla, kasi baka wala ka ng project. So talagang na-trigger talaga ako, tapos nga, naluha ka noon during that time. Can you Yes. tell us that moment? No, I was live selling. Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam, pera at buhay. Ito ang tunay na usapan.